Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang ikalawang aralin na pinamagatang talento mo, tuklasin, kilalanin at paunlarin. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais ko munang panoorin ninyo ang video na ito. Ang videong inyong napanood ay isang halimbawa ng ating tatalakayin ngayong araw. Yan ay ang talento. So ano nga ba ang talento? Ang talento ay tumutukoy sa mga pambihira at espesyal na kakayahan o kagalingan ng tao sa isang bagay. At ito ay isang regalong kaloob ng may kapal sa atin, kaya naman taglay na natin ito mula pa noong tayo ay isinilang. Ibig sabihin, ang talento, natural na sa atin. Kumbaga, hindi mo na kailangang praktisin. Yun ay, kumbaga ay meron ka na talaga. So halimbawa ay kagalingan sa pagkanta, kaya naman ay pagsayaw, na kahit hindi ka nag-practice, maganda ang iyong boses kapag ikaw ay kumanta, o kaya naman ay malambot ang katawan pagdating sa pagsayaw. So yun po ang ibig sabihin ng talento. Kung ang talento ay likas o natural na sa isang tao, ano naman kaya ang kaibahan ng kakayahan? So kapag sinabi nating kakayahan, ito ay likas na tinataglay natin, ngunit ito ay dahil sa ating intelek o kakayahang mag-isip. Ito din ay tinatawag na kapasidad or abilidad na gawin ang isang bagay dahil eksperto ka rito o sapat ang iyong kaalaman. Hindi gaya ng talento na natural na kaloob sa atin ng may kapal, ang kakayahan ay inaaral or pwedeng aralin. Okay? So halimbawa ay ang pagiging artsy or mahilig sa arts and crafts. So, maaaring ang talento ng isang tao ay natural na siya ay malikhain, ngunit maaari itong ma-consider na kakayahan kung siya ay laging nagpa-practice or lagi siyang gumagawa ng artwork para ma-enhance yung kanyang kakayahan o yung kakayahan niyang gumawa ng arts and crafts. Okay? So yun po ang pinagkaiba ng talento at ng kakayahan. Ngunit kahit silang dalawa ay may pinagkaiba, pinakamahalaga na malaman natin tungkol sa talento at kakayahan ay magkasama ang dalawang ito. Kaya naman, ating aalamin kung ano ang kaugnayan sa isa't isa ng talento at kakayahan. Ang talento ay inborn na sa atin at ang kakayahan naman ay skill na natututunan gamit ang ensayo. Sa makatwid, ang pagpapaunlad ng talento ay nangangailangan ng kakayahan. Dahil nga ang kakayahan ay nagmumula sa ating kakayahang mag-isip o intelek, nakatutulong ang kakayahan sa pag-enhance or pag-develop natin ng ating mga talento. So, kailangan na gagamitin natin ang ating kakayahan upang mas umunlad ang ating talento. Halimbawa, sa pagkanta, kung ikaw ay given na magaling kumanta, hindi ka titigil na ikaw ay magaling kumanta. Bagkus, ikaw ay araw-araw na mag-e-ensayo gamit ang iyong kakayahan upang mas lalong gumanda ang iyong boses o kaya naman ay gumaling sa pagkanta. Gaya lang din sa pagsayaw, hindi ka pwede na natural kang magaling sumayaw. Kumbaga, kailangan ay araw-araw pa ring nag-e-ensayo, again, gamit ang ating kakayahan upang mas lalong gumanda ang ating pagsasayaw. Okay? So, ang talento po at kakayahan ay, kumbaga, ay hand in hand pagdating sa pagpapaunlad ng isa't isa. Okay? Ngayong natuklasan na natin kung ano ang talento at kakayahan, aalamin natin, maaari bang hihigit sa isa ang kakayahan ng isang tao?
Ipaliliwanag natin iyan gamit ang multiple intelligences ni Dr. Howard Gardner noong 1983 na isang American developmental psychologist. Ayon kay Dr. Howard Gardner, ang multiple intelligences ay binubuo ng siyam na kagalingan o kakayahan. Ngayon ay titingnan natin ang multiple intelligences at kung ano ang katangian na mayroon sa bawat multiple intelligences, ano ang kaakibat na mga gawain o yung tinatawag nating future jobs kung ganon ang iyong multiple intelligence at kung paano mo ito pauunlarin. Okay? So, una muna ay talakayin natin ang verbal o linguistic intelligence. Pag sinabing verbal or linguistic intelligence, ito ay tumutukoy sa paggamit ng wika at salita sa iba't ibang paraan. At ito din ay paglalahad ng kaisipan at damdamin. So, yung mga taong nasa verbal or linguistic intelligence or mayroong verbal or linguistic intelligence, sila yung mga taong mahilig magsulat o kaya naman ay magbasa o kaya naman din ay bumuo ng mga kung ano-anong kwento. Hindi naman natin sinasabi na sila ay mga tsismoso at tsismosa. Ngunit, ang kanilang mga binubuo ay ang pinagsama-sama nilang ideya o impormasyon na kanilang nakalap para maging isang kapaki-pakinabang na artikulo o kaya naman ay sulatin para sa mga mambabasa nito. Okay? So, ano po yung mga maaaring future job ng mga taong may verbal or linguistic intelligence? So, una dyan ay ang pagiging abogado or abogasya. Pwede rin naman maging guro or mamamahayag, mambabatas, manunula, manunulat at politiko. So, kadalasan kasi ng mga nasa verbal or linguistic intelligence, hindi lang sila magaling sa pagbabasa or pag-aalam ng mga impormasyon, ngunit magaling din sila sa pagsasalita. So, kadalasan yung mga trabaho na kinakailangan na haharap sa camera o kaya sa maraming tao, yun ang kanilang ginagawa. So, kung ikaw sa sarili mo ay magaling ka magsalita sa harap ng maraming tao, maaaring ikaw ay isang verbal or linguistic intelligent person. Okay? So, paano ang gagawin para mapaunlad ito? Una ay pagbabasa raw ng mga pahayagan at aklat araw-araw. Kaya naman pagsagot sa mga crossword puzzle. Paggamit ng diksyonaryo para sa mga salitang hindi maunawaan para sa gayon ay lumawak ang iyong bokabularyo. At alam mo rin, halimbawa ay spelling, kung paano i-pronounce ang isang salita, upang sa gayon, kapag dumating ka na dun sa punto na nagtatrabaho ka na, magagamit mo ng tuluyan yung verbal or linguistic intelligence mo. Isa pa din na pwede mong gawin ay makinig sa radyo o kaya naman sa TV. Sunod ay pagsasanay na sumulat. So halimbawa may free time, maaaring gumawa ka ng kwento. It's either pwede naman gumawa ka ng kwento sa Wattpad, isang hakbang na rin yun. Alam ko naman marami sa inyo ang nagwa-Wattpad. At pwede rin naman manood o gumawa ng mga documentaries. Or pwede rin naman yung mga vlogs or kung ano man yung available na kumbaga accessible para sa lahat. Pero maganda pa rin na yung mga pinapanood natin para mapaunlad ang verbal or linguistic intelligence ay yung mga kapaki-pakinabang na videos or documentaries upang sa gayon madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay sa mundo. Para sa gayon ay magamit nyo ang mga kaalamang ito para din sa ibang tao. Okay? Sunod naman ay ang logical or math intelligence. So, yung mga taong logical or math intelligent, gaya nga ng nakasulat na, ay sa math magaling. Okay? So, kumbaga, hindi lang naman sa math, pero generally, yung mga logical or math intelligent ay magagaling sa math. Okay?
So, yung katangian nila ay mahilig gumamit ng numero, hugis, o mga simbolo. Mahilig din umunawa sa mga abstract at magaling sa pangangatwiran at paglutas ng suliranin. Dahil nga ang mga logical or math intelligent ay mahilig sa mga simbolo or kaya naman ay pagiging organisado, mas madali para sa kanila yung makalutas ng mga suliranin. Kumbaga, hindi sila yung tipong natataranta agad kapag may mga kinakaharap na problema. Iniisa-isa nila yon kung ano yung naging sanhi ng problema, kaya naman ay kung saan or yung punot dulo ng problema at kung paano masusolusyonan yung problema na yon. Okay? So, ang kadalasang trabaho na napupuntahan ng mga logical or math intelligent people are yung pagiging accountant, computer programmer, doktor, ekonomista, or yung nagbabantay ng ating um, economy ng bansa, inhinyero or engineer, mathematician, statistician, police investigator, at scientist. So, kung makikita ninyo yung mga trabaho na nakasulat sa ating presentation, ay mga tao na mahilig talagang or yung mga trabaho na nag-i-involve ng paglutas ng iba't ibang suliranin na meron tayo sa mundo. Okay? So, ano yung pwede natin gawin upang mapaunlad ito? Una ay pagsagot ng puzzle sa matematika at agham o science. Maaari rin kayong manood ng Discovery Channel, National Geographic Magazine at Knowledge Channel upang sa gayon ay madagdagan ang inyong mga kaalaman, lalo-lalo na sa matematika at siyensya. Okay? Kung ikaw naman ay mahilig sa musika o kaya naman ay mahilig or magaling gumamit o tumugtog ng iba't ibang musical instruments gaya ng gitara, violin, drums at iba pa, ikaw ay musical or rhythmic intelligent. So, yung mga taong nasa musical or rhythmic intelligence, kadalasang nagiging trabaho ay pagiging composer or tagasulat ng kanta, conductor sa iba't ibang orkestra, DJ, guitarist, pianist, drummer at iba pa, maging ang pagiging mga awit. So, kung ganito ang iyong intelligence, ano ang maaari mong gawin upang mapaunlad ang mga ito? Una ay ang pag-aaral ng paggamit ng iba't ibang instrumentong pangmusika at palagiang pag-eensayo nito. Dahil kung ikaw ay nasa linya ng musika, hindi maaari na constant or hindi nagbabago na iisang instrumento lang ang iyong tinutugtog. Dahil maaaring kumbaga manawa ang iyong mga manonood or mga nakikinig sa iyo kung iisang instrumento lang lagi ang iyong ginagamit. Kumbaga, the more entertaining you are, the better. Okay? So, ano pa yung pwede mong gawin upang ma-enhance ang musical or rhythmic intelligence mo? Maaari kang manood ng mga konsyerto online, lalong-lalo ngayong pandemic, at ikaw ay maaaring sumabay sa mga pag-awit or kaya naman ay pagtugtog ng banda online or kaya naman ay panonood ng mga videos na nagtuturo sa iyo kung paano gumamit ng mga iba't ibang musical instruments. So, sa paraang iyon, matututo kang or mapapaunlad mo ang iyong kagalingan sa musika. So, hindi lamang yung talento mo sa pag-awit, kaya naman ay pagtugtog ng instrument ang na-enhance, kundi pati yung iba't iba mo pang maaaring gawin na may kinalaman sa musika. Kung meron tayong kagalingan sa musika, meron rin naman tayong kagalingan sa paglikha ng mga bagay o gamit at ang pagkahilig sa kulay at disenyo. So sila ang mga taong visual or spatial intelligent.
So, kadalasan ng mga taong visual or spatial intelligent ay nagiging arkitekto, art teacher, cinematographer, fashion designer, interior designer, engineer, manlililok, pintor, photographer, at iba pa. So, kadalasang ginagawa ng mga taong visual or spatial intelligent ay paggawa ng arts and crafts. So, kung yung kanina, yung musical ay more on music, so ang visual or spatial intelligent or spatial intelligent ay into arts naman. Okay? So, paano mo mapapaunlad ang iyong kagalingan sa visual or spatial? So, maaari kang gumawa ng sariling disenyo ng iyong mga kagamitan. Kaya naman ay manaliksik ng mga latest trends para alam mo kung ano yung maaaring artwork na gawin mo. Hindi naman sa dinidiscourage natin yung paggamit ng mga old methods sa arts, ngunit mas maganda pa rin na nakasusunod tayo sa kung ano yung nagtitrend ngayon, pang sa gayon, mas dumami yung makaka-appreciate ng iyong art. Okay? So, maaari din naman na sumali sa mga gawain na may kinalaman sa sining online. So, dahil ngayon na kayo ay nasa henerasyon na laging nasa social media ang mga tao, so maaari ninyong magamit ang social media upang sa gayon ay mapakita sa ibang tao ang inyong kagalingan sa arts. At maaari din na makahanap kayo ng mga tao online na makakapagturo sa inyo at makakatulong na mapaunlad ang inyong art side. Okay? Sunod na intelligence ay ang bodily or kinesthetic. Ang mga bodily or kinesthetic intelligent ay mahilig gumamit ng katawan sa pagbibigay kahulugan sa kanilang mga kilos. Mahilig din silang kumilos o gumalaw ng maliksi at nasa tiyempo. At kadalasan ng mga bodily or kinesthetic intelligent ay active. Pag sinabi nating active, lahat ng gusto nilang gawin ay dapat ay nag-i-include ng paggalaw. Dahil mas nadadalian silang gawin ng mga bagay kapag sila ay gumagalaw. Unlike ng ibang tao, gusto ay nakaupo lang o kaya naman ay nakatigil lang. Ang mga bodily or kinesthetic, gusto nila ay magalaw. Okay? So, ano yung mga nagiging trabaho ng mga bodily or kinesthetic intelligent? So, kadalasan sila ay nagiging army or police, dance instructor, artista, athletes or atleta dahil ang mga bodily kinesthetic ay kadalasang into sports. Pwede ring maging factory worker, karpintero, machinist, mananayaw, at surgery doctor. So, ano yung mga maaari nating gawin upang mapaunlad ang ating bodily kinesthetic intelligence? So, unang-una, kailangan ng pag-eehersisyo araw-araw. Maaari din namang mag-aral ng mga sayaw o martial arts. Maaari ding manood ng mga programa o paglalaro ng iba't ibang sports gaya ng basketball, badminton, volleyball, at iba pa. Maaari din naman na ikaw ay mag-DIY or magkumpuni ng mga sirang bagay sa inyong bahay. At maaari din naman na ito ay isa sa mga patok ngayon, maaaring sumali sa TikTok or mag-record ng mga sariling TikTok videos at ipakita ang talento sa pag-arte at pagsayaw. Kapag sinabi naman nating interpersonal intelligence, sila yung mga taong mahilig umunawa or magaling umunawa sa damdamin at kakayahan ng ibang tao. Mahilig din silang makihalubilo at makisama sa iba't ibang klase ng tao. So, ang mga interpersonal intelligent ay hindi nahihirapan na makatrabaho ang maraming tao. Hindi rin sila nahihirapan na humarap sa maraming tao. Kaya naman, ang mga trabaho na maaaring pasukan ng mga interpersonal intelligent ay ang pagiging administrator, manager,
guro o principal, pari, ministro, pastor, imam, pwede rin maging politiko o social worker dahil yung mga kadalasang nasa trabahong ito ay nakakasalamuha ng maraming tao at kailangan ay marunong makipag-usap sa maraming tao. Kaya nagagamit ng mga interpersonal intelligence yung kanilang kagalingan sa pag-unawa sa damdamin at kakayahan ng iba't ibang tao. So, ano yung mga maaaring gawin upang mapaunlad ang interpersonal intelligence ng isang tao? Una ay ang pakikipag-usap at pakikipagkaibigan sa iba. Dahil nga, more on social skills ang meron ang interpersonal intelligence, kailangan ay marunong siyang makipag-usap at makipagkaibigan sa iba. Maaari ding manguna o makisali sa mga dialogo o pag-uusap sa pamilya upang kumbaga ay ma-practice mo yung pakikipag-usap sa ibang tao. Maaaring mag-practice ka sa loob ng inyong bahay na kumbaga ay kakausapin mo palagi ang iyong mga kapamilya upang sa gayon ay hindi ka na mahirapan paglabas mo sa inyong bahay. Maaari din naman na sumali sa mga samahan or organisasyon. So, kung ikaw ay isang interpersonal intelligent person, maaaring sumali ka sa mga club sa inyong school. At mas okay din kung ang sasalihan ay yung mga gaya ng SG or Supreme Government sa inyong paaralan. Okay? At pinakahuli ay pangunguna sa pagtulong sa kapwa. Dahil ang mga interpersonal intelligence ay magaling umunawa at makihalubilo, kinakailangan na ngayon pa lang ay natututunan mo ng manguna na tumulong sa ibang tao. Okay? Dahil ikaw ay kinakailangan na magaling makisama sa iba't ibang tao. Okay? Kung yung kanina ay interpersonal intelligence, magaling makihalubilo sa ibang tao o magaling umunawa ng damdamin ng ibang tao, ang intrapersonal intelligence naman ay marunong or magaling umunawa ng kanyang sariling damdamin at kalagayan. At marunong din siyang kumilala sa sariling kalakasan at kahinaan. At maaari din niyang or marunong din siya gumamit ng sariling kaalaman sa pagpapasya. Kumbaga, ang intrapersonal intelligent person, kilalang-kilala niya ang kanyang sarili. Kaya naman mas nagiging madali na makatulong sa iba dahil kilalang-kilala niya na ang kanyang sarili. Okay? So, ano yung mga nagiging trabaho ng mga intrapersonal intelligent? Maaari silang maging counselor, madre, manunulat ng mga nobela, o kaya naman ay researcher. Ano ang maaaring gawin ng isang tao kung siya ay intrapersonal intelligent upang mapaunlad ang kanyang kagalingan? Unang-una sa lahat, dapat ay laging nagbabasa ng mga aklat dahil mas lalong maiintindihan ng isang intrapersonal intelligent person yung kanyang sarili kung siya ay maraming nalalaman. Hindi lang tungkol sa kanyang sarili kundi sa kanyang kapaligiran. Maaari din naman dagdagan ng pagbabasa ng Biblia at pagdarasal at dalasan ang pagkakaroon ng pagninilay-nilay or reflection dahil makakatulong iyon upang mas lalong maintindihan ang mga nararanasan sa sarili at maintindihan kung ano yung mga nararamdaman sa bawat karanasan na na-encounter ng isang tao. Sunod ay ang pagiging naturalist intelligent. So, sa naturalist intelligence, ang mga tao na nandito sa intelligence na ito ay mahilig sa kalikasan. Mahilig din sila sa mga hayop at sa halaman. So, yung mga taong mahilig mag-alaga ng mga hayop sa kanilang bahay, kayo ay most probably ay natural or naturalist intelligent. So, ano yung mga nagiging trabaho ng mga nasa naturalist intelligence? So, una, pwede silang maging botanist
or scientist na nagsastudy ng botany or plants. Pwede rin maging environmentalist, magsasaka, tagapag-alaga ng mga hayop sa zoo, veterinarian, o kaya naman ay worker sa PAW Philippines or Philippine Animal Welfare. Okay? So, ano yung maaaring gawin upang mas mapaunlad ang pagiging naturalist intelligent? So, una, mag-alaga ng mga hayop sa bahay. Siyempre, yung mga aalagaan nating hayop sa bahay ay hindi yung mga extinct o kaya naman ay endangered species. Dahil, kumbaga, ang mga inaalagaan lang dapat natin sa ating bahay ay yung mga domestic animals gaya ng aso, pusa, ibon, isda, at iba pang domestic animals. Okay? So, maaari din naman para mas lalong mapaunlad ang iyong kakayahan bilang naturalist intelligent, ikaw ay magtanim ng iba't ibang halaman sa inyong bakuran. Maaari ring makatulong ang panonood ng mga iba't ibang palabas sa TV gaya ng Born to be Wild, Planet Philippines o Amazing Earth. Dahil ang mga palabas na ito ay nagpapakita ng ating wildlife o kaya naman ay iba't ibang nakikita natin sa ating environment. So, kung ikaw ay manonood ng mga ganitong palabas, madadagdagan ang iyong mga kaalaman tungkol sa ating environment. Pinakahuling kagalingang ating tatalakayin ay ang existentialist intelligence. Ang mga taong existential intelligent ay may kakayahan or itinuturing na life smart people dahil sila ang mga taong kadalasang may katanungan tungkol sa kanilang existence o lagi nilang tinatanong, bakit ako nandito? Ano ang aking purpose sa mundong ito? So kadalasan ay mga nagiging pari o pastor ang mga existentialist intelligent. Maaari din silang maging philosophers at theorists na mahilig questionin or maghanap ng iba't ibang mga kaalaman o kasagutan sa kanilang mga katanungan sa ating mundo. Okay? So, ano ang maaaring gawin upang mapaunlad ang intelligence na ito? Isa na ang pagbabasa ng mga aklat upang sa gayon kung may mga katanungan na nais masagot, nakikita yung mga proof or mga pruweba base doon sa mga binabasang mga aklat. Maaari rin namang magsaliksik ng mga impormasyon online at mag-aral o magnilay sa mga words of wisdom ng iba't ibang mga pilosopo na meron na tayo. Okay? Maaari rin namang makinig sa radyo o online ng mga aral mula sa mga kilalang pari, pastor o ministro upang sa gayon yung mga katanungan na nasa utak ng isang existential intelligent masasagot ng ating mga pari, pastor o ministro. Okay? Ano nga ulit yung siyam na multiple intelligences ayon kay Howard Gardner? Una, verbal or linguistic intelligence, musical or rhythmic intelligence, logical or mathematical intelligence, visual or spatial intelligence, bodily or kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, naturalistic intelligence, at ang pinakahuli ay ang existentialist intelligence. Yan ay siyam na intelligence na maaaring mayroon ang isang tao. Tandaan na ang multiple intelligence maaaring hindi lang isa ang meron ang isang tao. Lahat ng intelligence na yan ay meron ka. Ngunit meron lang talagang mas nakakaangat sa iyo. Okay? So, ganon nag-work ang multiple intelligence theory ni Dr. Howard Gardner. Nais niyang sabihin sa atin na lahat ng intelligence or kagalingan ay meron tayo.
Ngunit may ilang mga intelligence or kagalingan lamang na mas nakakaangat kaysa sa iba. At yun yung mas madalas nating kumbaga ay ginagawa sa ating buhay. Kaya naman, yun ang mas nakakaangat sa iba pang mga intelligence na meron tayo. Okay? So, tatapusin ko ang ating aralin sa isang quote galing kay Albert Einstein. So, ang sabi ni Albert Einstein, "Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Okay? So, ang sabi dyan, or ang nais sabihin sa atin ni Albert Einstein, tayo ay may kanya-kanyang genius side. Okay? Ngunit kung ipipilit natin sa isang tao yung kakayahan na wala naman siya, ay aakalain niya na hindi siya magaling. Kaya naman, kailangan ay kumbaga bawat segundo or bawat pagkakataon na meron tayo ay nasasabi natin sa sarili natin na tayo ay may kagalingan at tayo ay may iba't ibang mga galing na maaaring maipakita sa iba't ibang kaparaanan. Okay? So nawa ay naintindihan ang pagkakaiba ng talento at kakayahan at ng mga multiple intelligences na meron tayo ayon kay Dr. Howard Gardner. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na pag-aaral natin sa ating Aral E-Espesyal.